Serbedora lang? Tapos may gana pang magbayad ng kanin para sa pulube? Sigaw ng manager habang pinagtatawanan si Amara ng mga customer. Ayan no, nakikikain na nga lang sa tira ng iba. Nagmamagaling pa. Hagik-hika ng mga tao. May isa pang kumutya. Kung gutom ka, sabihin mo, hindi yung gagamitin mong palabas ang kawang gawa. Nanginginig si Amara. Hawak ang basang uniforme pero matapang ang sagot. Mas gugustuhin ko pang mawala ng trabaho kesa mawala ng puso. Tumahimik ang paligid hanggang sa dumagundong ang tunog ng makina. Lahat ay napatingin. Isang convoy ng sasakyan. Bumaba ang 50 bodyguards. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Amoy pritong manok at bagong lutong sinigang ang bumabalot sa maliit na budget resto na pinagtatrabahuan ni Amara. Hindi ito ordinaryong karinderya. May aircon, may iilang sofa seat, at may nakapwestong guard sa may pinto para magbukang sosyal. Kahit mura lang din naman ang menu. Amara, bilisan mo yung order sa table 3. Singhal ng cashier. Opo, ma'am. Mabilis niya namang sagot. Hawak ang tray na puno ng sabaw at kanin. Sanay na si Amara sa init ng kusina at reklamo ng customer. Pero ngayong hapon, may napansin siyang kakaiba. Isang matandang lalaking halos butas-butas ang polo. Nakaupo sa gilid malapit sa salamin ng resto. Hindi ito customer, halatang gutom pero walang pambili. Mahina nitong bulong habang hawak ang tiyan. Lord, kahit kanin lang. Napalunok si Amara. Bawal magbigay ng libre. Mahigpit na utos ang manager. Si Madam Lota na kilala sa pagiging masungit at kuripot. Pero hindi niya kayang palampasin ang kanyang nakikita. Mabilis niyang dinukot ang kulubot na 20 pesos mula sa bulsa ng apron. Iyon na lang ang natitira para sa pamasahin niya pa uwi. Lumapit siya sa cashier at mahinang sinabi, "Pabili po ng kanin." "Ha? Para saan? Wala namang order ah." Iritadong sagot ng cashier. "Para ho doon sa matanda." Sabay turo niya sa lalaking halos nanginginig na sa gutom. Kumuha siya ng plato at inilapag ito sa mesa ng matanda. Nanlaki ang mata nito. Halos mangilid ang luha. "Iha, para sa akin ba to?" Ngumiti si Amara. "Opo, kainin niyo na po habang mainit pa." Ngunit bago pa makapagsimula ang matanda, umalingaw-ngaw ang boses ni Madam Lota. Nakakarating lamang mula sa opisina sa loob. "Amara, ano yan?" Napatigil lahat ng kumakain. Tumayo ang manager. Nakahalukip-kip habang ang mga customer ay nagsisimula ng magbulungan. "Walang hiya ka. Gagamitin mo pang pagkain ng resto para sa isang pulube?" Agad na umiling si Amara. Ako po ang nagbayad, ma'am, hindi po yan libre." Pero hindi siya pinakinggan. Tawa ang sumunod mula sa ilang estudyanteng kumakain. "Ayan o, kunwari pa raw nagbayad. Serbidora na nga lang tapos may gana pang magmagaling." Nanginginig si Amara pero hindi siya umatras. Tumingin siya sa matanda at doon siya nakahanap ng lakas. "Mas gugustuhin ko pong mawala ng trabaho kesa mawala ng puso." Matapang niyang sagot. Tahimik ang ilan pero patuloy na nagtatawanan ng iba. Hindi naman nag-atubili si Madam Lota. "Wala nang diskusyon. Tanggal ka na, Amara." Para siyang binagsakan ng mundo, nangingilid ang luha. Pero pinilit niyang tumayo ng diretsyo. Kinuha niya ang lumang sling bag sa ilalim ng counter. "Pasensya na po kung nagawa ko yon, ma'am. Pero hindi ko kayang tiisin ng taong nagugutom." Mahina niyang sabi. "Lumayas ka na. Guard, pakisamahan to palabas bago pa ako magalit ng husto." Nagkatinginan ng ilang customer. Ang iba naaawa. Ang iba naman tuwang-tuwa sa eksena. Lumabas si Amara. Tinataboy ng guard na halatang nahihiya rin pero sumusunod lang sa utos. Pagdating sa labas, napahinto siya.
Naaalala niyang wala na siyang pamasahe. Ang 20 pesos na dapat sana'y pamasahe pa uwi, nasa tiyan na ngayon ng matanda. Napatitig siya sa madilim na ulap. Pinahid ang luha. Lord, paano na kami ng kapatid ko? Sa loob hindi na siya pinansin, pero sa gilid ng resto, nakatanaw ang matandang tinulungan niya. May kakaibang ningning sa mga mata. Para bang may lihim itong alam na hindi pa niya natutuklasan. At doon nagsimula ang kwentong babago sa buhay ni Amara. Bumukas ang langit. Unti-unting bumuhos ang ulan nang makalabas si Amara mula sa maliit na resto. Wala siyang payong. Wala ring pamasahe. Ang 20 pesos na dapat sana'y pamasahe pa uwi, ibinayad niya sa kanin ng matandang pulube. Kaya't wala siyang ibang magawa kundi ang maglakad. Nakalugmok ang balikat. Dalang maliit na sling bag at bawat takbang niya ay sumasabay ang pagbagsak ng malamig na patak ng ulan. Unti-unting nababasa ang uniforme niyang manipis at mumurahin. Dumikit sa balat at kita na ang pagod niyang katawan. Sa bawat takbang, bumabalik sa isip niya ang eksena kanina. Tawanan ng mga customer, sigaw ni Madam Lota, at ang magsalitang, "Tanggal ka na." Para bang echo na paulit-ulit sumasampal sa tenga niya. Bakit ba kasi ako nagpatukso? Pwede namang hindi ko nalang pinansin. Bulong niya sa sarili, sabay pahid ng luha. Pero agad din siyang umiling. Hindi. Kung uulitin ko pa rin. Hindi ko kayang tiisin ang taong nagugutom. Habang lumalakad, nadaanan niya ang isang grupo ng kabataang lalaki na nakatambay sa tindahan. Nakasilong ang mga ito. Nagtatawanan habang siya'y basang-basa sa ulan. Aba, ayan na si Amara. Sigaw ng isa. Serbitora na. Sibak pa sa trabaho. Tumawa ang isa pa. Ano na ngayon? Siguro mamamalimos na lang yan. Nagtawanan ang lahat. Pinakagatlabi si Amara at pinilit na huwag umiyak. Hindi niya sila tiningnan. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Mas mabilis, mas mariin ang bawat hakbang. Pagdating sa kanto, papasok sa kanilang barangay, sinalubong naman na siya ng mga tsismosa na nakaupo sa bangko sa tapat ng sari-sari store. Agad siyang pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Oh, ayan na ang bida ng bayan. Ani Aling Puring sabay tawa. Walang trabaho, di ano nang ipapakain mo ngayon sa kapatid mo? Di ba siya na nga lang daw ang breadwinner? Aba, baka bukas makikisalo na rin siya sa tira ng iba. Dagdag pa ng isa. Tumagos ang bawat salita sa puso ni Amara, pero hindi siya tumigil. Huminga siya ng malalim. Tumingala sa langit na patuloy ang pagbuhos ng ulan. Hindi ako susuko, bulong niya. Kung nawala ang trabaho, hahanap ako ng bago. Kung tinatawanan nila ako, mas lalo kong patutunayan na mali sila. Nang makarating sa eskinita papunta sa kanilang barong-barong, halos naglalakad na siya sa putik. Basa na ang tsinelas, nanginginig na ang katawan sa lamig. Pero pinilit pa rin niyang ituwid ang likod. Sa bawat patak ng ulan, ramdam niya ang kahirapan ng buhay. Pero sa kabila nito, may tinatagong lakas sa kanyang loob. Ang lakas ng isang ate na kailangang lumaban para sa pamilya. Pagdating sa mismong harap ng kanilang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, saglit siyang tumigil. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Alam niyang hindi niya pwedeng ipakita sa kapatid ang kahinaan niya. At sa sandaling yon, kahit basang-basa ang pinagtatawanan ng buong paligid, pinangako ni Amara sa sarili. Hindi dito nagtatapos ang kwento ko. Kahit ilang beses pa ako mabagsak, babangon ako para sa pamilya ko. Sa gilid ng kalsada, habang basang-basa naman ang ulan, nakatayo pa rin si Mang Rodi. Sa kanyang kamay, hawak-hawak niya ang plastik ng kanin na iniabot ni Amara kanina. Para bang isang kayamanang matagal niyang hindi natitikman. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa malasakit na kasama nito.
Tahimik siya nakamasid sa direksyon kung saan naglalakad si Amara pa uwi. Kita niya kung paano itong tumuwid ng likod sa kabila ng panlalait ng mga tao. May tao palang may dalisay pa rin na puso sa henerasyong to. Bulong pa ni Mang Rodi. Bumalik sa kanyang alaala ang mga taong nakalipas. Dati siyang kilala bilang General Rodolfo Salcedo, isang matapang at iginagalang na sundalo. Sa loob ng mahigit 30 taon sa serbisyo, dumaan siya sa iba't ibang laban, saksi sa gulo at naging simbolo ng katapangan. Ngunit matapos ang isang iskandalong sumiklab sa loob ng hanay, pinili niyang tumayo sa tama. Hindi siya pumayag sa katiwalian at doon nagsimula ang kaniyang pagbagsak. Tinanggalan ng ranggo, tinakwil ng mga kasama, at iniwan ng sariling pamilya. Pagkalipas ng ilang taon natanggap siya bilang chief bodyguard ng pamilya Villarico, isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang angkan sa bansa. Doon muling nagkaroon ng saysay ang buhay niya. Protektahan ng pamilya, laban sa mga kalaban at intriga. Pero dumating din ang araw na tinuldukan iyon. Retardado na siya ngayon, nag-iisa at nagtatago sa mata ng lipunan. Tila ba isa na lang siyang anino na hindi pinapansin ng mundo. At ngayon isang simpleng dalaga lang ang nag-abot ng kanin sa kanya. Walang pagdududa, walang pangungutya. Parang muling nagkaroon ng kulay ang lahat. Lumapit ang isang batang palaboy na nanginginig sa ulan. "Manong, akin na lang yung kanin kung ayaw mo." Ngumiti si Mang Rodi. Pinaghati ang laman ng plastik at iniabot ang kalahati sa bata. "Eto, kainin mo iho. May iniingatan lang akong kalahati." Nagpasalamat ang bata at dali-daling umalis. Naiwan si Mang Rodi na nakatingala sa langit. Nilinis ng ulan ang kulubot niyang mukha. Maya-maya, isang laseng ang nabangga siya. "Hoy, tanda! Pulubi ka ba? Ba't nakatayo ka dito sa ulanan?" Sigaw pa ng lalaki. Tinitigan lang ni Mang Rodi ang laseng. Walang salita pero matalim at matatag ang kaniyang mga mata. Parang may otoridad na matagal na nakaukit sa kanyang tindig. Napaatras ang lalaki. Nagmura na lang at tuluyang umalis. Tahimik namang bumalik si Mang Rodi sa pagkakatayo. Nakatingin pa rin si Eskinita kung saan pumasok si Amara. Huminga siya ng malalim sabay bulong sa sarili. "Dalaga, hindi mo alam. Pero minsan lang ako makakita ng kabutihang tulad ng sayo. At kung kinakailangan, hindi ako magdadalawang isip na ipagtanggol ang mga taong kagaya mo." Marahang naglakad palayo si Mang Rodi. Dala ang lumang payong at ang plastik ng kanin ay maingat pa rin nasa kanyang kamay. Basang-basa si Amara na makarating sa makipot na eskinita kung saan nakatirik ang kanilang barong-barong. Ang daan ay halos putikan at bawat takbang ay sumasadsad ang tsinelas niyang luma. Ang mga kapitbahay nakasilong sa mga bubong at may halong pagtataka at pangungutya ang tingin sa kanya. "Si Amara mukhang umuwing talunan," bulong ng isa. "Nako, nasibak na yan sa trabaho. Paano na ngayon ang pamilya niya?" Dagdag pa ng isa. Hindi na siya lumingon. Diretso siyang pumasok sa kanilang maliit na tahanan na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at karton. Bumungad-angad ang amoy na gamot at lumang tela. Sa loob nakahiga sa banig ang kanyang kapatid na si Rika. 16 na taong gulang, payat at maputla. Nang makita si Amara, bahagya itong ngumiti kahit halatang nahihirapan. "Ate, ang tagal mo, umuulan pa. Basa ka na Lumapit agad si Amara. Iniabot ang maliit na tuwalya at pinunasan ng sarili. Kahit pagod at gatom, pinilit niyang ngumiti. "Ayos lang to, Rika. Mas mabuti na ako mabasa kaysa ikaw magkasakit lalo." Umupo siya sa tabi ng kapatid at hinawakan ng kamay nito. Ramdam niya ang init ng lagnat na hindi pa rin bumababa. "Uminom ka na ba ng gamot?" tanong niya. "Kanina pa po. Pero ate, wala na tayong bigas, diba?" Mahina ang boses ni Rika. Napayuko naman si Amara. Kahit anong lakas ang ipakita niya, ramdam pa rin ng kapatid ang bigat ng kanilang sitwasyon.
Wala na siyang trabahong uuwian bukas. Wala ring sahod na darating. Binuksan niya ang lumang kahon sa gilid ng banig. Doon nakalagay na titirang barya at resibo ng gamot. 3 pisa na lang ang laman. Napahawak siya sa dibdib. Kinagat ang labi para hindi tuluyang maiyak. Pasensya ka na ha, Rika. Bulong niya. Kahit anong kayod ko, parang kulang pa rin eh. Pero hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari, hahanap ako ng paraan. Tahimik na dumaloy ang luha ni Amara habang pinagmamasdan ng kapatid na nakapikit. Parang huminto ang oras. Sa labas, patuloy ang pagpatak ng ulan. Sumasabay sa bigat ng kanyang dibdib. Lumapit siya sa maliit na altar sa gilid ng dingding. Isang lumang krusipiho at kandilang nauupos. Lumuhod siya at pinikit ang mga mata at buong puso ang dasal. Panginoon, huwag niyo po akong hayaang bumigay. Ako lang po ang tanging inaasahan ng kapatid ko. Kahit mahirap, kahit pinagtatawanan ako, gabayan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas. Nanginginig ang kanyang balikat sa bawat salitang lumalabas sa labi. Hindi niya namalayang tuluyan ang bumuhos ang luha. Humalo sa malamig na ulan na pumasok sa mga butas ng bubong. Sa banig ay dumilat si Rika at pinagmamasdan ng kanyang ate na lumuluhod. Kahit mahina, ngumiti siya at mahina ring bumulong. Ate, ikaw ang pinakamalakas na tao na kilala ko. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Narinig naman iyon ni Amara. Mabilis siyang pinunasan ng luha at tumayo. Ngumiti siya pabalik. Rika, magiging maayos din ang lahat. Manalig lang tayo. At sa gabing yon, habang ang ulan ay bumabalot sa kanilang tahanan, nagpatuloy si Amara sa pangarap na isang araw may liwanag na darating. Hindi niya alam kung paano, pero naniniwala siyang may rason kung bakit siya lumalaban. Kinabukasan, maagang nagising si Amara dahil sa ingay ng cellphone na hiniram lang niya sa kapitbahay. Lumapit si Rika, dala ang maliit na radyo. Ate, mahina nitong sabi. Ikaw yatang pinag-uusapan sa social media. Nanlaki ang mata ni Amara. Ha? Ako? Paano naman nangyari yun? Pinakita ng kapitbahay na si Nena ang cellphone nito. Sa screen nakaplay ang isang video. Malabo pero malinaw na makikita si Amara. Basa ang uniforme. Nanginginig habang iniaabot ang plato ng kanin sa matanda. Kasunod ang sigaw ni Madam Lota, tawanan ng mga customer. Nako, serbidora lang, nagpapakahiro pa, sigaw sa video. Ngunit malinaw ring narinig ang sagot ni Amara. Mas gugustuhin ko pong mawala ng trabaho kaysa mawala ng puso. Napahawak si Amara sa bibig. Hindi niya inakalang may nakakuha ng eksena. Paano po ito napunta sa internet? Tanong niya. May estudyanteng nag-upload kagabi. Aba, nakailang libong shares na oh. Sagot ni Nena sabay pakita ng comment section. Habang binabasa ni Amara ang mga komento, halo-halo ang nararamdaman niya. Arte, serbidora lang naman, nagpapapansin lang yan. Nako, dapat talagang tanggalin siya, malas yan sa negosyo. Wow, bihira na may malasakit ngayon. Sana dumami pang kagaya niya. Saludo ako kay Ate Amara. Kahit mahirap, tumulong pa rin. Habang lumilipas ang oras, mas lalo pang lumalawak ang usapan. May mga vlogger na nag-repost ng video. May nag-meme at may ilang news page na nagsimulang magtanong kung sino nga raw ba si Amara. Naghalong hiya at takot sa kanya. Nakaupo siya sa gilid ng banig, hawak ang lumang cellphone. Rika, baka mas lalo lang tayong pagtawanan. Baka isipin ng mga tao ginagawa ko lang yun para sumikat. Hinawakan ni Rika ang kamay ng ate. Ate, hindi. Hindi lahat ganyan ang tingin. Kita mo, may mga nagtatanggol din sa'yo. Hindi mo kasalanan kung may mabigat na puso ka para sa kapwa. Tahimik si Amara. Totoo, maraming pumupuri, pero hindi rin biro ang mga panalait. Wala pa siyang lakas ng loob para humarap sa mundo. Ang alam lang niya, ginawa niya iyon dahil hindi niya kayang tiisin ng matanda.
Samantala, sa kanto ng barangay, may ilang kabataan na nagtatawanan habang pinapanood ang video sa cellphone. Uy, si Amara viral na. Ang galing magpaka-martyr. Nako, bukas siguro artista na yan. Pero extra lang sa comedy. Ngunit may isang matandang ginang na nakikinig. Tahimik na napapailing. Hindi biro ang ginawa ng batang yon. Sa panahon ngayon, konti na lang may pusong ganyan. Sa kabilang bahagi naman ng bayan, pinapanood din ni Mang Rodi ang video mula sa isang maliit na computer shop. Halos mabasag ang puso niya nang makita kung paanong pinagtawanan si Amara. Pero nang marinig niya ang linya nito, napangiti siya. Hindi nga ako nagkamali, bulong niya. Ang batang ito, may tapang at malasakit. At hindi ko hahayaang hamakin siya ng mga taong walang puso. Tahimik siyang lumabas ng shop, dala ang bagong determinasyon. Habang tumatagal, dumami ang mga post tungkol kay Amara. May gumawa pa nga ng hashtag na hashtag servidorang may puso. May nag-alok ng libreng pagkain para sa kanya at may mga nagtanong kung bakit siya tinanggal sa trabaho. Sa isang maliit na mundo ng barong-barong at kahirapan, hindi alam ni Amara na unti-unti na siyang nakikilala sa mas malaking entablado. Isang maliit na kilos lang ang pinagmulan, pero nagbukas ito ng pintuan patungo sa mas malalaking pangyayari sa buhay niya. Habang nakahiga si Rika at nakikinig ng radyo, marahang nagsabi ito. Ate, baka ito na ang simula. Baka may magandang mangyari dahil dito. Ngumiti si Amara, pero may halong kaba. Hindi ko alam, Rika. Basta ang alam ko lang. Ginawa ko yan dahil iyon ang tama. At sa unang pagkakataon matapos ang matinding kahihiyan, bahagyang gumaan ang loob niya. Pero hindi niya alam, ang viral video na ito ang magiging tulay para tuluyang mabago ang takbo ng kaniyang buhay. Mainit ang araw pero malamig ang hangin na dala ng takot at kaba. Sa maliit na eskinita, abala si Amara sa pagsasampay ng mga basang damit nila ni Rika. Kahit wala ng trabaho, hindi siya pwedeng tumigil. Kailangan pa rin niyang kumilos. Kailangan pa rin niyang ipakita kay Rika na kaya nila. Ngunit hindi niya inaasahan ang eksenang mangyayari sa hapon na iyon. Mula sa kalsada, narinig ang ugong ng isang mamahaling makina. Sumilip ang mga kapitbahay at lahat ay napatigil. Isang itim na SUV na tinted ang pumarada mismo sa bungad ng eskinita nila. Ang ganda ng kotse, bagong-bago, at talagang hindi basta ordinaryong tao ang sakay. Uy, kanino kaya yan? Bulong ng isang kapitbahay. Baka politiko, sagot ng isa. Baka artista, dagdag pa ng isang bata na halos tumalon sa tuwa. Ngunit nang bumukas ang pinto, isang matikas at seryosong lalaki ang bumaba. Nakaitim na suit, matikas ang tindig at halatang sanay na sanay sa atensyon ng tao. Siya, si Don Elirio Villarico, kilalang CEO at isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Kasabay nito na bumabare ng 2 bodyguard na mabilis na tumingin sa paligid bago tuluyang lumapit sa barong-barong ni Amara. Nagulat si Amara. Hindi niya alam kung lilisan o tatayo lang sa kinatatayuan. Halos mahulog pa nga ang pinipiga niyang damit sa batya nang lumapit ang lalaki. Ikaw po ba si Miss Amara? Malamig ngunit malinaw ang tanong ni Don Elirio. Napalunok siya. Opo, ako po si Amara. Tinitigan siya nito ng diretsyo. Parang sinusuri mula ulo hanggang paa. Hindi siya sanay sa ganitong tingin. Tila ba may bigat pero hindi bastos. Ikaw ba yung babaeng nasa video? Yung tumulong sa isang matandang pulube? Namilog ang mata ng mga kapitbahay. Biglang nagbulungan ang lahat. Siya nga yun. Siya yung nag-viral. Grabe, mismong Villarico ang lumapit dito. Halos malunod si Amara sa mga bulungan. Hindi niya alam kung paano sasagot. Nahihiya siya, lalo na't basang-basa pa siya ng tubig mula sa batya. Amoy sabon at simple lang ang suot. Opo, ako po yun. Mahina niyang sagot na halos hindi makatingin. Pero bakit niyo po ako hinahanap? Sandaling natahimik si Don Elirio. Tumango ito at bahagyang ngumiti.
May nagkwento sa akin tungkol sa'yo. Isang taong malapit sa akin. Sinabi niya na may pusong hindi nabibili ang isang dalagang nagngangalang Amara. Napakunot naman ang noo ni Amara. Sino nagkwento at bakit siya? Kung maaari, dagdag pa ng CEO. Gusto sana kitang makausap. May trabaho akong iaalok sa'yo. Nabigla siya. Ha? Trabaho po? Pero bakit po ako? Marami naman pong mas kwalipikado. Tumingin si Don Elirio sa paligid. Kita niyang mga kapitbahay na nakamasid, kaya't nagbigay siya ng senya sa mga bodyguard. Agad silang pumuesto para bahagyang hadlangan ang mga osisero. Hindi ako basta nag-aalok ng trabaho. Seryosong sabi ng CEO. Hindi ko hinahanap ang pinakamatalino o pinakamagaling. Ang hinahanap ko, yung may malasakit. At nakita ko yan sa'yo. Uy, totoo ba to? Si Amara kukunin ng mga Villarico? Bulong ng isa. Aba, baka magsimula na siyang yumaman. Sigaw ng isang inggitera. Naku, hindi yan totoo. Baka patibong lang yan. Dudam naman ng isang lalaking tambay. Lahat ng mata nakatutok kay Amara. Para siyang naipit sa gitna ng liwanag at dilim. Nagugulahan si Amara. Kahapon lang pinagtatawanan siya. Pinagmumumura at tinanggalan ng trabaho. Ngayon mismong isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa ang nasa harap niya. Nag-aalok ng bagong pagkakataon. Ano pong klaseng trabaho? Nag-aalangan niyang tanong. Personal assistant. Diretsong sagot ni Don Elirio. Sa loob ng mansyon ng pamilya Villarico. Natahimik si Amara. Personal assistant po? Sa mansyon? Parang imposible. Paano siya? Isa nga lang siyang serbedora na tinanggal sa maliit na resto. Magiging bahagi siya ng isang pamilyang hindi niya kayang abutin kahit sa panaginip. Tumingin siya kay Rika na nakasilip naman mula sa bintana na maliit. Nakita niya ang kapatid na nakangiti kahit nangihina. Doon siya kinabahan at napaisip. Panginoon, bulong niya sa isip. Ito na po ba ang sagot sa dasal ko? Tahimik ang paligid nang muling magsalita si Don Elirio Villarico sa harap ng barong-barong ni na Amara. Kung papayag ka, maaari kang magsimula agad bukas. Hindi ko hihintayin ang sagot mo ng matagal. Nanlaki ang mata ni Amara. Pero, Don Elirio, bakit po ako? Hindi naman ako marunong sa ganoong klaseng trabaho. Serbidora lang po ako. Bahagya namang ngumiti ang CEO. Sinabi ko na nga, hindi ko hinahanap ang karangyaan sa isang tao. Ang nakita ko sa iyo ay malasakit. Iyon ang mas mahalaga kaysa sa diploma. Lumapit naman si Rika mula sa loob ng bahay. Mahina pero nakangiti. Ate, tanggapin mo na. Baka ito nang sagot sa mga dasal natin. Ngunit hindi mapigilan ni Amara ang kaba. Baka naman patibong lang to. Baka paglaruan lang ako. Don, pasensya na po pero hindi ho ako sanay makihalubilo sa mayayaman. Baka lalo lang akong mapahiya. Umigting ang mukha ni Don Elirio. Seryosong tumingin kay Amara. Kung hindi mo kakayanin, hindi sana ako nagpunta dito. Alam kong kaya mo. At hindi naman lahat ng tao sa paligid ko ay marunong magmahal ng kapwa. Kaya kailangan ko ng tulad mo. Sandaling natahimik si Amara. Naalala niya ang nakaratay na kapatid. Ang 3 pisong natitira sa kahon. At ang gutom na hindi nila alam kung paanong susolusyonan bukas. Huminga siya ng malalim. Kung iyon po ang paraan, tatanggapin ko. Kinabukasan, maagang dumating ang SUV na sumundo sa kanya. Suot niya ang pinakamaganda niyang blouse na kupas na at palaging ginagamit sa mga okasyon. Nakapusod ang buhok at kahit halatang luma ang sapatos, pinilit niyang maging maayos. Pagdating nila sa Villarico Mansion, halos manginig siya sa nakita. Malawak ang bakuran, marble ang hagdan, at puno ng mga chandeliers ang loob. Para siyang napadpad sa ibang mundo.
Miss Amara, dito ka magsisimula bilang personal assistant. Sabi ng isa sa mga tauhan habang inaasikaso siya. Ngunit hindi pa man siya nakakaapak ng maayos, ramdam na agad niya ang malamig na titig ng ibang staff. Iyan ba yung bago? Naku, mukhang probinsyana. Bulong ng isang maid. Naku, baka isipin niya na special siya dahil personal assistant daw. Tingnan nga natin kung tatagal. Narinig yun lahat ni Amara. Pinilit niyang hindi magpakita na nasasaktan siya. Huminga siya ng malalim at inalala ang sinabi ni Rika. Ate, tanggapin mo na. Pagpasok niya sa opisina, naroon si Don Elirio. Nakaupo ito sa malaking mesa. Nakatingin sa mga dokumento nang makita siya. Ngumiti ito ng bahagya. Simula ngayon, ikaw na mag-aasikaso sa mga personal na pangangailangan ko. Simple lang. Honesty at loyalty. Yan lang ang hinihingi ko. Kaya mo ba? Tumango naman si Amara. Gagawin ko po ang lahat doon. Nagbigay ito ng folder. Basahin mo. Nandyan ang basic schedule at ilang simpleng gawain. Hindi kita papabayaan. Pero ikaw ang aasahan ko. Habang binubuklat ni Amara ang laman ng folder, hindi pa rin mawala ang kaba. Hindi ito kasindali ng pagsisilbi ng pagkain sa resto. Ito ay mundo ng negosyo, mayayaman at kapangyarihan. Nang lumabas siya ng opisina, sinulubong agad siya ng sarkastikong ngiti ni Vanessa, isa sa mga senior maid. Oh, bago ka pala. Assistant daw? Sigurado ka bang assistant ang trabaho mo at hindi taga-salo ng sisi? Sabay tawa. Nagtawanan pang iba. Ramdam naman ni Amara ang pamumula ng kanyang pisngi. Ngunit ngumiti siya at marahang tumagon. Kung ano po ang trabaho, gagawin ko po. Hindi po ako nandito para makipagpaligsahan. Ngumisi naman si Vanessa. Tingnan natin. Hindi lahat ng pumapasok dito nagtatagal ng mahaba. Sa kabila ng paninira, pinili ni Amara na magpatuloy. Sa kanyang puso, isang pangako ang bumuo. Gagawin niya ito hindi para sa sarili kundi para kay Rika. Para sa kanilang kinabukasan. At sa unang pagkakataon, pumasok siya sa pintuan ng Villarico Mansion bilang bahagi ng mundo na hindi niya akalaing mapapasukan niya. Isang mundong puno ng intriga, pang-iinsulto at pagsubok. Maagang gumising si Amara sa Villarico Mansion. Bagong mundong ito para sa kanya. Malalaki ang kwarto, makintabang sahig, at bawat kilos niya ay may nakatingin. Nung isang hapon lang ay serbidora siya sa maliit na resto. Ngayon ay personal assistant na ng pinakamayamang tao sa bansa. Pero kasabay ng pagpasok niya sa maranging lugar, dumagsa rin ang intriga. Habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa opisina ni Don Elirio, biglang dumating si Vanessa na may dalang tray ng kape. Naku Don, baka malagyan naman siya yung mahal na mesa kung ang serbidora ang hahawak ng papeles. Pabirong sabi pero may halong pang-iinsulto. Napatingin si Amara, pero pinili niyang manahimik. Ngunit hindi nakaligtas kay Don Elirio ang tono. Vanessa, trabaho niya yan. Bumalik ka na sa kusina. Napangiti si Vanessa ng pilit na lumabas. Pero ramdam ni Amara ang matalim na tingin. Makalipas ang ilang oras, inutusan si Amara na dalhin ang mga gamit ni Don Elirio sa bakuran kung saan may ensayo ang ilang bodyguards. Kinakabahan siya dahil hindi sanay na makihalubilo sa mga naka-uniform at seryosong tao. Habang naglalakad, biglang may pamilyar na boses siyang narinig. Iha? Napalingon si Amara at muntik na siyang mapaupo sa gulat. Ang matandang tinulungan niya sa resto. Nakasuot ito ng simpleng polo. May hawak na baston at nakangiti. Manong, kayo po? Gulat niyang tanong. Ano hong ginagawa niyo dito? Ngumiti ang matanda. Dito na ako nakatira, matagal na. Ako si Rodolfo Salcedo. Dati akong head bodyguard ng pamilya Villarico. Halos hindi naman makapaniwala si Amara. Ang akala niyang pulubi lang, pero ngayon ay nasa loob ito ng mansyon.
kinakausap ang ibang tauhan ng may respeto. Lumapit ang ilang staff at agad na nagsimulang magbulungan. Siya pala yung matanda sa viral video. Aba, pulubi raw sa labas pero siya pala si Mang Rodolfo. Hindi nagtagal dumating si Don Elirio. Nakita niya si Mang Rodolfo at ngumiti. Rodolfo, butit bumaba ka na. Matagal na kitang gustong ipakilala sa bago kong assistant. Nagkatinginan sina Amara at Mang Rodolfo. Pareho silang ngumiti. Don, sabi ni Mang Rodolfo, ito ang dalaga na tinutukoy ko sa'yo. Siya ang babaeng nag-abot sa akin ng kanin kahit walang-wala siya. Tahimik ang lahat. Lalong nanlaki ang mata ng mga tauhan. Si Vanessa nakatayo sa gilid. Halatang hindi makapaniwala. Tumikim si Mang Rodolfo. Tumingin sa lahat ng staff na nakapaligid. Alam niyo ba kung anong meron sa dalagang to? Hindi kayamanan, hindi diploma, hindi koneksyon. Meron siyang puso. Isang bagay na hindi nabibili. Sa panahon ngayon, mas mahalaga yon kesa sa galing o yaman. Tumahimik ang paligid. Kahit si Don Elirio, seryosong nakikinig. Tila nakadama ng bigat ng salita ni Mang Rodolfo. Kung may magtatanong kung bakit siyang pinili ni Don Elirio, ito ang sagot ko. Dagdag pa ng matanda. Dahil sa gitna ng kahirapan, pinili niyang tumulong. Hindi para sumikat kundi dahil iyon ang tama. Napatungo si Amara kahit pinipigilan ng luha. Hindi niya akalaing ipagtatanggol siya ng matandang tinulungan niya noon. Sa unang linggo pa lang ni Amara sa Villarico Mansion, ramdam niya na ang lamig ng pagtanggap mula sa ibang tauhan. Pinipilit niyang gawin ng tama ang bawat trabaho. Mula sa pag-aayos ng schedule ni Don Elirio, pag-abot ng mga dokumento, hanggang sa simpleng pagdala ng kape. Ngunit kahit anong sipag at pagngiti niya, laging may matang nakamasid parang naghihintay na magkamali siya. Isang gabi sa pantry habang kumakain ng mga maid, biglang nagsalita si Vanessa. Nakataas ang kilay habang nakatingin kay Amara. Ang bilis naman nakaakyat ng isang serbidora. Aba, assistant agad ng Don? Hindi kaya ginagamit lang niya ang drama niya para magpakasanto sa harap ng lahat? Nagtinginan ng iba. May ilang natawa, may ilang natahimik. Paano kung nagpapanggap lang pala siya? Baka kukunin lang ang tiwala ng Don tapos siya kanya pagkakaperahan. Dagdag pa ni Vanessa. Mahina pero sinadya para marinig ng lahat. Nag-init ang pisngi ni Amara pero pinili niyang huwag pumatol. Tumayo siya at inilagay ang pinggan sa lababo. Ngunit bago siya makaalis, may maid na nagsabi. Amara, totoo ba yon? May plano ka ba talaga? Hindi na siya sumagot. Dumiretso siya sa silid. Dala ang mabigat na dibdib. Kinabukasan, ramdam niya na ang malamig na tingin ng ibang tauhan. May umiwas kapag dadaan siya. May bulungan sa likod niya. Iyan yung sinasabi ni Vanessa. Aba, mukhang totoo nga. Nagbabait-baitan pero may plano pala. Hanggang sa makarating ang bulung-bulungan kay Don Elirio. Tinawag siya nito sa opisina. Amara, malamig na sabi ng Don. May mga naririnig akong hindi maganda. May mga nagsasabing hindi totoo ang pakay mo rito. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Don, hindi po totoo yan. Wala po akong ibang pakay kundi makatulong at makapagtrabaho po ng maayos. Hindi ko po alam kung bakit nila sinasabi yon. Tahimik lamang si Don Elirio. Pinagmamasdan siya. Hindi ako basta-bastang naniniwala sa sabi-sabi. Pero gusto kong marinig mula sa iyo mismo. Maaari mo ba akong pangakuan ang katapatan? Huminga ng malalim si Amara at nanginginig ang tinig. Don, ikaw po ang lumapit sa akin para pagsilbihan kayo. Hindi ko kailanman ipagpapalit ang prinsipyo ko. Nandito ako, hindi dahil sa pera, kundi dahil ito lang ang paraan para mabuhay kami ng kapatid ko. Kung kailangan kong patunayan araw-araw ang katapatan ko, gagawin ko.
Tahimik ang silid. Ramdam ni Amara ang pintig ng puso niya. Parang sasabog. Ngunit nang makita niya ang bahagyang pag-angat ng sulok ng labi ni Don Elirio, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa. Maganda ang sagot mo, ani ng Don. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nasa paligid mo ay kakampi. Kung gusto mong manatili, kailangan mas matatag ka pa. Tumango siya na halos maluha. Opo, Don. Samantala, nakikinig pala sa gilid ng pasilyo si Vanessa. Tch, nakalusot pa. Bulong niya. Hindi ako papayag na siyang makinabang dito. Gagawa ko ng paraan para bumagsak siya. At sa mga sumunod na araw, mas lalo pang nagkaroon ng matinding pagsubok si Amara. Ang bawat kilos niya ay tila may matang nag-aabang. At bawat salita ay may chismis na handang ipihit laban sa kanya. Ngunit sa puso niya, may buo ng paninindigan. Hindi ako susuko. Kahit ilang Vanessa pang humarang, hindi ako tatalikod sa laban. At sa gabing yon, bago siya matulog, mahigpit niyang hinawakan ng maliit na rosaryo sa kanyang bulsa. Ang dasal niya, simple lang. Panginoon, bigyan niyo po ako ng tibay. Huwag niyo pong hayaan na masira ako ng kasinungalingan. Iba-iba ang naging reaksyon. Ang iba ay tahimik na tumango, halatang naliwanagan. Pero ang ilan, gaya ni Vanessa, ay lalo pang kinuyom ang kamao. Hindi ibig sabihin yan, espesyal na siya. Bulong ni Vanessa sa isa pang kasambahay. Makikita rin natin kung hanggang saan ang kayang gawin ng serbidorang yan. Pagbalik sa loob ng mansyon, lumapit si Don Elirio kay Amara. Ngayon, alam ko na kung bakit tama ang desisyon ko. Huwag kang matakot, Amara. Nandito ka para sa mas malaking dahilan. Hindi man niya lubos maintindihan, nararamdaman ni Amara ang init ng tiwala ng dalawang tao. Si Don Elirio at Mang Rodolfo. At sa unang pagkakataon, kahit puno ng intriga ang paligid, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Sa kanyang puso, marahang pumasok ang pag-asa. Baka nga may lugar siya sa mundong ito. Tahimik ang gabi sa Villarico Mansion. Maliwanag ang mga chandelier at sa labas ay tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Katatapos lang ni Amara ng kanyang gawain. Maingat niyang inayos ang mga dokumento sa mesa ni Don Elirio at naganda ng tsaa bago ito umakyat sa silid. Habang naglalakad siya sa pasilyo, hindi niya mapigilang kabahan. Ilang araw nang ramdam niya ang malamig na tingin ng ibang tauhan, lalo na si Vanessa. Pero sa halip na isipin yon, inalala niya ang kapatid na si Rica. Kailangan ko magtagal dito para sa kanya. Bandang 10:00 ng gabi, biglang narinig ni Amara ang sigawan mula sa labas. Mabilis siyang sumilip sa bintana. May 3 itim na van na huminto sa harap ng mansyon. Bumaba ang ilang armadong lalaki, nakasuot ng bonnet at mabilis na pumasok sa gate. May mga nanluloob! Sigaw ng isa sa mga guard at nagkagulo agad. Napatakbo si Amara pababa ng hagdan. Sa sala, nakita niyang hinaharang ng 2 bodyguard ang mga armadong lalaki. Pero kitang-kita niya ang isa sa mga ito ay may hawak na barel at nakatutok kay Don Elirio, na bumaba naman mula sa opisina upang tingnan ang gulo. Walang gagalaw, sigaw ng lalaking armado. Sumama ka sa amin, Don Elirio, kung ayaw mong may madamay. Nanginginig si Amara. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Pero nang makita niyang papalapit ang isa sa mga lalaki, tinutukan mismo si Don Elirio ay bigla siyang kumilos. Don! Sigaw niya sabay takbo mula sa gilid. Wala sa loob niyang tumalon at tinulak si Don Elirio pa ilalim ng mesa. Kasabay nito nabangga niya ang lalaking armado. Kumalabog ang baril sa sahig. Nagkagulo ang lahat. Ang ibang guard agad na nakipagbuno. Isa pang sumugod kay Amara. Pero agad siyang hinila ni Don Elirio papalayo. Amara, anong ginagawa mo? Galit na sigaw ng Don. Hingal siya at nanginginig pero matatag ang tinig. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Habang patuloy ang engkwentro, isang malakas na businang umalingaw sa labas.
Ilang segundo lang dumagundong ang makina ng mahahabang sasakyan. Pumasok ang convoy. Isang hanay ng mga itim na SUV. Sabay-sabay ang ilaw, sabay-sabay ang preno. "Bodyguards!" sigaw ng isa. Bumaba ang 50 tauhan, naka-uniforme. Sabay-sabay na pumasok. Pinangunahan sila ni Mang Rodolfo. Hawak ang baston pero matikas ang tindig. "Bitawan niyo ang mga armas kung ayaw niyong malibing ng buhay." Malakas niyang utos. Nangibabaw sa ingay. Nataranta ang mga armadong lalaki. Sa harap ng napakaraming bodyguard, mabilis silang umatras. Iniwan nila ang kanilang van at kumaripas ng takbo. Ang ilan ay nahuli at agad iginapos ang tauhan ni Mang Rodolfo. Matapos ang kaguluhan, mabilis na lumapit si Don Elirio kay Amara. Halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Bakit mo ginawa yun? Pwede kang mamatay." Humihingal si Amara. Nanginginig pa rin ang mga kamay. "Hindi ko alam. Hindi ko po pinag-isipan. Basta ayoko pong may mangyari sa inyo." Tahimik si Don Elirio. Sandaling nakatitig sa kanya. Bago tumalikod, hindi ito nagsalita. Ngunit ramdam ni Amara ang bigat ng mga mata nito. Lumapit si Mang Rodolfo. Hinawakan ang balikat ni Amara. "Hindi lahat ng tao kayang gawin ang ginawa mo. Ang tapang mo, Iha." Hindi na nakapagsalita si Amara. Sa kabila ng takot, dama niya ang kakaibang init. Para bang sa unang pagkakataon, may halaga siya sa mga taong nasa paligid. Kinabukasan, kumalat ang balita sa loob ng mansyon. Si Amara raw hinarangan ng baril para kay Don. Hindi ko akalaing magagawa ng serbidora yon. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Vanessa lalong nag-init ang ulo. Ngayon pa talaga siya gagawing bida. Huwag kayong magpapaloko. May plano yung babaeng yan. Ngunit kahit anong sabihin niya, hindi mabuburang nakita ng lahat. Isang simpleng dalagang nagligtas sa pinakamayamang tao sa bansa. Tahimik ang buong Villarico Mansion matapos ang kaguluhan kagabi. Ramdam pa rin ang bigat ng nangyari. May mga butas pa sa dingding mula sa tama ng bala at ang ilan sa mga tauhan ay abala sa pag-aayos ng bakuran. Si Amara nakaupo sa gilid ng hardin, tahimik na nakatitig sa sugat sa kanyang braso na nakuha niya nang makipagbuno sa isang armadong lalaki. Wala siyang iniisip kundi ang kapatid niyang si Rika. Kung may nangyari sa akin kagabi, paano na siya? Kinabukasan, pinatawag ni Don Elirio ang lahat ng staff at bodyguards sa malaking bulwagan ng mansyon. Nandoon si Amara, kinakabahan at hindi alam kung bakit siya isinama. Pumasok si Mang Rodolfo, kasabay ng ilang matataas na tauhan. Halos lahat ay nagbigay galang. Hindi na pulubi ang tingin sa kanya kundi isang veterano na may bigat ang pangalan. "Magandang umaga," panimula ni Don Elirio. "Kagabi muntik nang mapahamak ang lahat dahil sa mga umatake. Pero may isang bagay akong nais linawin sa inyo ngayong araw." Nagkatinginan ng mga staff. Ang iba nakatingin kay Amara. Halatang nagtataka. Lumapit si Mang Rodolfo sa gitna. Hawak ang baston. Matatag ang tinig. "Simula pa lang akala niyo trabaho lang namin ang protektahan si Don Elirio. Pero kagabi, nagbigay ako ng direktang utos. Ang protektahan si Amara, higit kanino man." Nagulat naman ang lahat. Umalingaw-ngaw ang bulungan. "Siya? Bakit siya? Hindi ba't serbidora lang siya dati?" Nalaki ang mga mata ni Amara. "Mang Rodi, bakit po ako? Ako lang naman ang tumulong sa inyo nung nasa labas pa kayo ah. Hindi naman po ako espesyal." Ngumiti ang matanda. "Iha, noong unang makita kita alam kong iba ka na. Hindi dahil sa posisyon kundi dahil sa puso. Kahit walang-wala ka, pinili mong magbigay. At kagabi napatunayan mo. Handa mong isugal ang buhay mo para sa iba. Hindi lahat ay kayang gawin niyon." Tumayo ang isa sa mga bodyguard at halatang nagtataka. "Pero Sir Rodolfo, bakit siya? Marami namang iba na masanay. Mas matagal pa sa serbisyo. Ano namang meron sa kanya?" Diretsong sumagot si Mang Rodolfo.
Kung ang kayamanan ng batayan ng dangal, matagal nang wasak ang bansang ito. Ang kailangan ay mga taong may malasakit at tapang. At nakita ko yan kay Amara. Tahimik ang lahat, kahit si Don Ilirio nakaupo lang at pinagmamasdan si Amara na tila ba sinusuri pa rin. Nanginginig ang kamay ni Amara habang nakikinig. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mas lalo lang siyang mapapahamak. Alam niyang kapag napansin siya ng mga kaaway ng Villarico, siya rin ang magiging target. Ngunit sa kabila ng takot, naglakas loob siyang magsalita. Hindi ko po alam kung bakit niyo ako pinapahalagahan ng ganito. Isa lang po akong ordinaryong babae na gustong mabuhay, kasama ang kapatid ko. Pero kung may isang bagay na kaya kong ipangako, hindi ko po ipagpapalit ang prinsipyo ko. Kung kaya kong tumulong, tutulong ako. Kahit saan man ako nandalhin. Tumahimik ang bulwagan. Ang lahat ng mata nakatingin sa kanya. May ilan na tila nagsimulang magbago ang tingin. Mula sa pang-uuyam, unti-unting napalitan ng respeto. Tumayo si Don Ilirio. Kung ganon, malinaw na. Simula ngayon, hindi lang ako ang protektado, pati si Amara. Lahat ng tauhan ay dapat tiyakin ang kanyang kaligtasan. Kung sino man ang lalabag, mananagot sa akin. Muling nagbulungan ang lahat, ngunit walang nangahas na tumutol. Ang utos ng Don ay batas. Habang naglalakad pa uwi si Amara sa kanyang silid, sinalubong siya ni Vanessa. Mapait ang ngiti nito. Wow! Ikaw na ngayon ang pinoprotektahan ng lahat? Assistant na? Protektado pa? Aba, baka bukas ikaw na rin ang may-ari ng mansyon na to. Napahinto si Amara. Huminga ng malalim. Vanessa, hindi ko naman hiningi lahat ng to. Pero kung yan ang gusto mong isipin, nasa sayo na yon. Basta hindi ako nandito para magnakaw ng pwesto. Nandito ako dahil gusto kong mabuhay ng marangal. Tinalikuran niya si Vanessa at nagpatuloy. Sa kanyang dibdib, ramdam pa rin niya ang kaba. Pero kasabay nito, may bagong tibay ng loob. Hindi niya alam kung ano naghihintay sa kanya, pero malinaw ang isang bagay. Hindi na ordinaryo ang tingin sa kanya ng mga tao sa loob ng Villarico Mansion. At iyon mismo ang simula ng mas malaking bagyo na darating. Tahimik ang gabi sa Villarico Mansion. Sa loob ng lumang opisina na madalas tambayan ni Mang Rodolfo, nakaupo si Amara. Hawak ang maliit na tiyaan na ibinigay ng matanda. Kanina pa siyang kinakabahan. Tinawag siya ni Mang Rudy at sinabing kailangan na raw nilang mag-usap ng masinsinan. Amara, panimula ng matanda na mabigat ang tinig. Oras na para malaman mo ang katotohanan. Napatingin siya at halatang naguguluhan. Ano pong ibig niyo sabihin, Manong? Humugot ng malalim na buntong hininga si Mang Rudy bago nagsalita. Noong una kitang makita sa labas ng resto, may kutob na agad ako. At nang makapasok ka sa mansyon na to, lalo lang nagpatibay ang hinala ko. Hindi aksidente na nandito ka, Iha. Isa kang Villarico. Halos mabitawan ni Amara ang tasa. Ano po? Villarico? Paano naman po nangyari yon? Tumayo si Mang Rodi. Dahan-dahan kinuha ang isang lumang kahon mula sa cabinet. Binuksan niya ito at inilabas ang ilang lumang larawan. Ipinakita niya kay Amara ang litrato ng isang babaeng nakangiti na may hawak sa kanya. Ito ang iyong ina, sabi ni Mang Rodi. Siyang nakababatang kapatid ni Don Ilirio. Ngunit dahil sa mga intriga at pagtutol ng pamilya, pinili niyang lumayo at mamuhay ng tahimik. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Halos hindi siya makapaniwala. Siyang nanay ko? Tumango si Mang Rodi. Oo. Hindi niya nagustuhan ang buhay na puno ng kapangyarihan at intriga. Mas pinili niya ang payak na pamumuhay. Ngunit hindi nagtagal, kinuha siya ng sakit. At wala noon tinago ka para hindi ka magulo ng mga taong galit sa kanya. Halos hindi naman makahinga si Amara. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Lahat ng tanong biglang bumalik sa kanya.
Kung totoo nga yan, bakit ngayon niyo lang sinabi? Bakit hinayaan niyo ako magdusa kasamang kapatid ko? Bakit hinayaan niyo ako pagtawanan at ipahiya? Nanginginig ang boses niya. Lumapit si Mang Rodi. Pinatong ang kamay sa balikat niya. Amara, hindi madali ang lahat. Kung noon pa lumabas ang totoo, baka mapahama ka lang. Maraming kaaway ang pamilya Villarico. Mga taong handang pumatay para lang sa yaman at kapangyarihan. Pero ngayong lumablabas na ang pangalan mo sa publiko, hindi na pwedeng itago pa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Don Elirio, hawak ang isang baso ng alak. Nakikinig sa huling sinabi ni Mang Rodi. Tahimik itong lumapit. Titig na titig kay Amara. Tama si Rodolfo. Aniya. Hindi mo na kayang itago ang dugo mo. Anak ka ng kapatid ko. Pamangkin kita. Amara. Nabigla si Amara. Hindi siya makatingin ng diretso kay Don Elirio. Kung ganon, mulat sa Paul. Alam niyo na. Umiling naman si Don Elirio. Hindi agad. Nalaman ko lang na magsalita na si Rodolfo. At nang makita akong larawan ng iyong ina. Hindi ako sigurado noong una pero ngayong narito ka, hindi na ako nagdududa. Tumulo ang luha ni Amara. Kung ganyan pala, bakit kailangan kong danasin lahat ng to? Bakit hinayaan niyong maghirap kami ni Rica? Habang kayo nandito, may mansyon, may kayamanan. Hindi naman agad nakasagot si Don Elirio. Halata ang bigat sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang pagkukulang na yon. Ang alam ko lang, ngayong nandito ka na. Gagawin ko ang lahat para itama ang nakaraan. Ngunit umiling si Amara. Umiiyak. Hindi madaling tanggapin. Hindi ko alam kung kaya ko maniwala agad. Tahimik si Mang Rodi. Pinabayaan ng dalawa. Sa kanyang puso, alam niyang mahaba pa ang laban. Pero para sa kanya, mas mabuti nang masaktan si Amara ngayon sa katotohanan kaysa habang buhay na mabuhay sa kasinungalingan. Matapos ang mahabang katahimikan, tumayo si Amara. Kung totoo lahat ng to, salamat sa sinabi ninyo. Pero tandaan niyo, hindi ko hahayaang lumunin ako ng pangalan o yaman. Ang meron lang ako ay puso kong natutong lumaban at iyon ang hindi mababago. Iniwan niya ang opisina, luhaan pero matatag ang loob. At sa gabing iyon nagsimula ang mas malalim na pagbabago. Hindi na lang basta personal assistant si Amara. Siya na ngayon ay pumangkin ng Villarico. Isang katotohanang magbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Mainit ang usapan sa loob ng Villarico Mansion matapos ang revelasyong anak ng kapatid ni Don Elirio si Amara. Marami ang nagulat, lalo ng mga tauhan. May ilan na nagsimulang magpakita ng respeto. Pero mas marami ang nagdududa. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang taong lalong nag-apoy sa galit. Ay nag-iisang anak ni Don Elirio, si Evelyn Villarico. Ating gabi nang bumalik si Evelyn mula sa abroad. Suot ang designer clothes, nakasalamin at may kasamang ilang kaibigan. Sa unang hakbang pa lang niya sa mansyon, ramdam na ang tensyon. Papa, sigaw niya habang naglalakad sa malaking sala. Ano tong nabalitaan ko na may serbidora raw na biglang pumasok dito at pinapakilala mong Villarico? Tahimik ang lahat. Si Don Elirio ay nakaupo sa sofa. Malalim ang buntong hininga bago tumayo. Evelyn anak, siya si Amara. Pamangkin ko. Anak siya ng kapatid kong babae na matagal nang pumanaw. Halos mabitawan naman ni Evelyn ang handbag niya. Mabilis siyang lumapit kay Amara na nakatayo naman sa gilid. Hindi siya makatingin. Pamangkin? Matalim ang boses ni Evelyn. Papa, huwag niyo nga ako niloloko. Di Villarico ang babaeng to. Serbidora lang siya. Nakita ko ang video niya. Ginagawang katatawanan sa internet. At ngayon papasok dito sa pamilya natin? Nagumpisa na ang bulungan ng mga tauhan. Halatang ayaw ni Evelyn tanggapin si Amara.
Lumapit si Evelyn. Halos nakadikit ang mukha kay Amara. Makinig ka. Hindi mo ako madadala sa drama mong mahirap ka. Tapos biglang magmamagaling. Walang kwenta ang mga katulad mo. Hindi ka bagay sa Villarico. Nanginginig si Amara, pero pinilit niyang manatiling kalmado. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hindi ko pinili ang dugong dumadaloy sa akin. Pero hindi ko rin ikakahiya ang pinagmulan ko. Kung hindi mo ako matanggap, Evelyn, wala akong magagawa. Pero hindi ibig sabihin nun ay tama ka. Lalo itong nagpainit kay Evelyn. Tingnan natin kung gaano ka katatag kapag nasa harap na ng totoong mundo ng mayayaman. Ilang araw lang ang lumipas, may malaking gala night na inorganisa ng Villarico Foundation. Nasa hotel ballroom ang mga kilalang negosyante, politiko at media. Si Amara, baguhan, isinama ni Don Elirio upang ipakilala bilang bahagi ng pamilya. Ngunit hindi pa man siya nakakaapak ng maayos sa red carpet, ramdam niya na ang tingin ng mga tao. Halong pagtataka at panghuhusga. Suot ang hiniram na gown mula sa lumang aparador ng mansyon. Simple, ngunit elegante. Habang papasok sila, biglang lumapit si Evelyn kasama ang mga kaibigan. Oh, mga kaibigan, eto pala si Amara. Malakas ang boses at sinadya para marinig ng lahat. Ang viral na serbidora na nagpapanggap na Villarico. Imagine, from trays to gown? Nakakatawa, hindi ba? Natawa ang ilan. May iba namang nahihiya para kay Amara. Nakahinto si Amara. Ramdam ang init ng kanyang pisngi. Pero naalala niya ang mga sinabi ni Mang Rodi at ang dasal niya gabi-gabi. Tumayo siya ng diretsyo, ngumiti at marahang sumagot. Kung ikinahihiya mo may serbidora sa pamilya mo, Evelyn, pasensya na. Pero hindi ko ikinahihiya ang pinagmulan ko. Doon ako natutong magpakatatag. Doon ko natutunang magbigay kahit wala ako. At kung katawa-tawa yon para sa iba, tatanggapin ko. Mas gugustuhin ko ng pagtawanan dahil tumulong, kesa purihin dahil nanlait. Tahimik ang ilan sa paligid. May mga negosyanteng halatang namangha sa lakas ng loob ni Amara. Ngunit si Evelyn, lalong nangingit-ngit. Papa, nakita niyo? Ginagawa niya akong kahihiyan. Reklamo pa ni Evelyn kay Don Elirio. Pero hindi na sumagot ang Don. Pinagmasdan na niya ang dalawang babae at tila sinusuri kung sino ang tunay na may tapang. Kinabukasan lumabas sa social media ang mga litrato mula sa gala. Ang ilan ay kumampi kay Evelyn na tinawag na walang lugar sa alta sosyedad, si Amara. Ngunit marami rin ang humahanga sa sagot ni Amara. Sinasabing siya raw ang may tunay na dangal. At sa gitna ng lahat ng iyon, nagsimula ng hatiin ng lipunan ang tingin kay Amara. Isa bang intrusa o isang babaeng may pusong dapat pakinggan? Ilang araw matapos ang ingrandeng gala night, hindi pa rin matigil ang bulungan tungkol sa nangyari. Ang bawat kuha ng kamera, bawat salita ni Evelyn at bawat sagot ni Amara, kumalat sa social media at news outlets. Sa isang sikat na online page may nag-upload ng CCTV footage mula sa ballroom mismo. Kitang-kita doon ang buong eksena. Si Evelyn na hayagang nilalait si Amara at ang matapang na sagot ni Amara sa harap ng lahat. Kung ikinakahiya mong may serbidora sa pamilya mo, pasensya na. Pero hindi ko ikinahihiya ang pinagmulan ko. Paulit-ulit itong pinaandar at agad na nag-trending. May mga nag-react ng tawa, may nagagalit at marami ring humanga. Grabing respeto kay Amara. Hindi madali ang sagutin ng anak ng Don sa harap ng alta sosyedad. Pakapalan lang ng mukha yan. Ginagamit niya lang ang pagiging mahirap para makakuha ng simpatsya. #dugo ng masa. Gawin nating hashtag. Hindi nagtagal naging laman ng balita ang issue. Hindi na nakayanan ni Don Elirio ang katahimikan. Sa isang press conference ng Villarico Foundation, tumayo siya sa entablado, kasama si Amara. Tahimik ang buong hall, puno ng mamamahayag at negosyanteng naghihintay sa kanyang pahayag.
Maraming nagtatanong kung bakit ko pinili si Amara na ipasok sa pamilya. Panimula ng Don. Simple lamang ang sagot ko. Dahil siya ay pamilya at dugo ko ang dumadaloy sa kanya. Nagkagulo ang mga tao. May narinig pang reporter na nagtanong, Don Elirio, ibig mang sabihin, totoong Villarico si Amara? Tinitigan ng Don ang lahat at buong bigat na sagot. Oo, siya ang anak ng aking kapatid na babae. At simula ngayon, sino man ang lalait o hahamak sa kanya, itinuturing kong kalaban. Nakatayo lang si Amara sa gilid, nanginginig ang tuhod. Hindi niya akalaing ipagtatanggol siya ng Don sa harap ng lahat. Nang marinig niya ang mga salita, unti-unting napuno ng init ang kanyang dibdib. Init ng pag-asa, ng lakas at ng tiwala. Napatingin siya kay Don Elirio at sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi lang isang bilyonaryo kundi isang tiyuhin na handang ipaglaban siya. Tahimik niyang binulong sa sarili. Salamat Lord, hindi pala ako nag-iisa. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa kabilang gilid ng hall, nakatayo si Evelyn. Nakakuyom ang kamao. Galit na galit ang kanyang mukha habang pinapanood ang press conference. Hindi ako papayag. Bulong niya sa sarili. Hindi ako papayag na maagawan ng spotlight ng serbidorang yon. Gagawa ko ng paraan para mawala siya sa mundong to. Kasama niya si Vanessa na nakangisi. Huwag kang mag-alala, Evelyn. Ako nang bahala. Hindi tatagal dito si Amara. Kinabukasan lalo pang nag-viral ang video ng press conference. Ang linyang binitawan ni Don Elirio, dugo kong dumadaloy sa kanya, naging headline sa mga pahayagan at trending topics sa social media. Nagkaroon ng dalawang kampo. Mga sumusuporta kay Amara, tinatawag siyang serbidorang Villarico at mga galit na sinasabing hindi siya karapat-dapat sa pangalan. Sa kabila ng lahat, lumakas ang loob ni Amara. Hindi na siya basta tinuturing na outsider. May taong malakas na nagsabi na kabilang siya. Ngunit kasabay ng liwanag, mas lalong lumalim ang anino ng kanyang mga kaaway. Mula nang ipahayag na Don Elirio sa harap ng media na pamangkin niya si Amara, mas lalong sumikat ang pangalan ng dalaga. May mga taong sumusuporta, pero dumami rin ang galit. Lalo na ang mga dating kaaway ng Villarico na naghahanap ng pagkakataong makaganti. Isang hapon, pauwi na sana si Amara galing sa foundation event kung saan siya ipinakilala bilang bagong mukha ng mga programang Pangkawang Gawa. Mag-isa siyang nakasakay sa kotse kasama lang ang driver ng mansyon. Sa isang madilim na kanto, biglang sumulpot ang isang van at hinarangan ang kanilang daraanan. Bago pa makapreno, bumaba ang 4 na lalaki nakabonet, armado ng baril. Baba! Sigaw ng isa. Nagulat ang driver, pero agad siyang sinapak at nahulog sa gilid ng kalsada. Si Amara halos hindi makagalaw sa takot. Pilit na hinila palabas ng sasakyan. Bitawan niyo ako! Ano bang kailangan niyo sa akin? Sigaw niya na nagpupumiglas. Isang Villarico lang naman ang kailangan namin. At ikaw yon. Malamig na sagot ng lalaki. Mabilis siyang sinakay sa van. Sa loob ay nakapiring at nakatali ang kanyang mga kamay. Ramdam niya ang matinding kaba. Hindi alam kung saan siya dadalhin. Pagkaraan ng halos 1 oras, tumigil ang van. Narinig niya ang malalakas na yabag at amoy ng langis at kalawang. Nang tanggalin ang piring, nasa loob na siya ng isang abandonadong warehouse. Nakatali siya sa upuan. Kaharap ang 3 lalaki. Isa sa kanila ang halatang leader. May peklat sa pisngi at matalimang tingin. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Bulong nito. Umiling si Amara, nanginginig. Wala akong ginawang masama. Ngumisi ang lalaki. Wala kang kasalanan, pero dahil Villarico ka, sapat na yon para iparanas namin sa'yo ang sakit na dinanas namin dahil sa pamilya mo. Pinagbantaan siya. Binanggit na kung hindi magbabayad si Don Elirio ng malaking halaga, hindi siya makakabalik ng buhay.
Habang mag-isa sa sulok ng warehouse, pinikit niya ang mga mata. Tahimik na pumatak ang luha. Panginoon, kung ito man po ang huling gabi ko, sana bigyan niyo ako ng lakas. Pero kung may dahilan pa kung bakit ako narito, tulungan niyo ako makabalik kay Rika. Kahit nanginginig, pilit niyang pinalakas ang loob. Sa isip niya, hindi siya pwedeng bumigay. Habang abala ang mga lalaki sa pakikipag-usap sa telepono, isang malakas na ugong ng makina ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Sunod-sunod na headlights ang tumutok sa warehouse. Ano? Gulat ng leader. Biglang dumagsa ang convoy ng mga itim na SUV. Sabay-sabay ang pagbukas ng pinto. 50 bodyguards, armado at nakaposisyon. Pinangunahan sila ni Mang Rodolfo. Matikas pa rin kahit may hawak lang na baston. Bitawan niyo ang dalaga. Malakas niyang sigaw. Nangingibabaw sa lahat. Nagkagulo. Pumutok ang ilang barel. Pero mabilis na remospende ang mga bodyguard. Pinasok nila ang warehouse na parang eksena sa pelikula. Coordinated, mabilis at matatag. Isa-isa nilang nadisarmahan ng mga sindikato. Ang leader pilit na tinutulak si Amara at ginawang panangga. Lumapit pa at babariling ko to, sigaw niya. Ngunit kalmado si Mang Rodolfo. Lumapit siya ng dahan-dahan, matalimang titig. Kung mahalaga pang buhay mo, ibaba mo ang baril. Hindi ka mananalo sa 50 armadong tauhan ko. Nanginginig ang kamay ng leader. Sa huli, ibinagsak nito ang baril at bumagsak iyon sa sahig. Agad naman siyang inaresto ng mga bodyguard. Mabilis na lalapitan ni Mang Rodolfo si Amara. Tinanggal ang pagkakatali. Iha, ligtas ka na. Halos maluha naman si Amara at niyakap ang matanda. Akala ko katapusan ko na. Maraming salamat, Manong Rodi. Lumapit din si Don Elirio na dumating kasama ng convoy. Tinitigan niya si Amara at halatang nabahala. Kung may nangyari man sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi na nakasagot si Amara. Pero ramdam niya ang bigat ng mga mata ng kanyang tiyuhin. Mata ng isang taong handang gawin ang lahat para maprotektahan siya. Kinabukasan naging headline sa balita ang rescue operation. Villarico Heiress sinubukang dukutin. Malawak ang naging reaksyon. Mas marami ang nakilala kay Amara. Mas dumami rin ang kaaway. Ngunit para sa kanya, sapat na ang buhay siya at muli makakapiling si Rika. At sa gitna ng lahat, alam niyang mas lalo siyang magiging target. Pero kasabay niyon, mas laro rin siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Puno ng ingay ang emergency ward nang dumating ang convoy matapos mailigtas si Amara mula sa sindikato. Naka-wheelchair siya. May mga galos sa braso at pisngi, habang hawak pa rin ang kamay ni Mang Rodolfo na hindi siya iniwan sa buong operasyon. Siguraduhin yung walang masamang mangyayari sa kanya. Mariing utos si Don Elirio sa mga doktor. Gawin ninyo ang lahat. Napasulyap si Amara sa kanyang tiyuhin. Noong 1 linggo lang, iniwasan pa niyang tanggapin ang koneksyon sa pamilyang Villarico. Pero ngayong nakita niya kung paano ito nag-aalala, parang unti-unti na siyang natitinag. Ilang oras pang lumipas, lumabas ang head doctor. May hawak itong folder at seryosong nakatingin kay Don Elirio at Mang Rodolfo. Don, lumabas na po ang lahat ng tests. DNA at medical history. Walang duda. Si Amara nga ay anak ng kapatid ninyo. Siya ang lehitimong tagapagmana. Halos mabitawan ni Amara ang tasa ng tubig na hawak niya. Ako? Tagapagmana? Parang huminto ang oras kay Amara. Hindi siya makapaniwala. Kahit sinabi na ng doktor, nanatili siyang nakatingin sa papel na para bang isang panaginip. Lumapit si Don Elirio, mahigpit na pinatong ang kamay sa balikat. Narinig mo na. Hindi ka na basta si Amara lang. Isa ka sa mga tagapagmana ng Villarico. Kung totoo nga lahat ng to, nanginginig ang tinig niya. Hindi ibig sabihin na kaya ko nang kalimutan ng lahat. Pero isang bagay lang sigurado ako. Ayoko maging bahagi ng intriga na sumira sa nanay ko. Hinawakan ni Mang Rodolfo ang kamay niya. At dito papasok ang lakas mo, Iha.
Hindi mo kailangang maging katulad nila. Magiging iba ka. At iyon ang magtatama sa nakaraan. Tumayo si Don Elirio, tumingin sa buong silid. Simula sa araw na to, ipapahayag ko sa publiko ang katotohanan. Si Amara ay Villarico at siyang tagapagmana ng aking kapatid. Wala nang intriga o kasinungalingan na makakapigil. Nabigla naman si Amara. Don, Tito, sigurado po ba kayo? Hindi ba mas lalo ako mapapahama kapag nalaman ng lahat? Matatag ang sagot ng Don. Mas mapanganib kung itatago pa natin. Ang sekreto kapag itinago, mas madaling masamantala ng kalaban. Pero kung ilalantad natin, wala na makakagamit laban sa atin. Kinabukasan, headline sa lahat ng pahayagan at online news. Amara Villarico, ipinakilala bilang lehitimong tagapagmana ng pamilya. Nagkagulo ang publiko. May mga nagsabing deserve niya ang bagong posisyon dahil sa kabutihan niya. Ngunit marami rin ang kumutya. Anong klaseng heiress yan? Serbidora kahapon, milyonarya ngayon? Mas gusto ko nga siya kaysa kay Evelyn. At least siya may puso. Sigurado akong gimmick lang yan ng Villarico para malinis ang pangalan nila. Sa kabila ng lahat, nanindigan si Amara. Kahit takot, alam niya hindi na siya makakabalik sa dati niyang mundo. Sa ospital pa lang nilapitan siya ng ilang media. Gusto siyang kunan ng litrato. Gusto siyang tanungin. Pero pinigilan ni Mang Rodolfo at ng mga bodyguard. Hindi mo na ngayon. Mariin niyang utos. Hindi pa siya handang sumabak sa intriga ng mundo. Bigyan muna siya ng oras. Tahimik si Amara. Hawak ang rosaryong luma mula sa kanyang nanay. Nanay, kung naririnig mo ako, sana gabayan mo ako. Hindi ko alam kung kaya ko, pero susubukan ko. At sa kanyang puso, unti-unting nabuo ang matibay na panata. Kung papasok siya sa mundong ito, gagamitin niya ang pangalan, hindi para sa sarili kundi para ipaglaban ang tama. Matapos ang opisyal na pagkilala kay Amara bilang pamangkin ni Don Elirio, mabilis din kumilos ang Villarico upang ayusin ang lahat ng natitirang banta. Hindi na pwedeng manatili sa dilema mga kalaban. Kailangan na silang ilantad. Unang nadiskubre ang paninira ni Vanessa. Isang tauhan ang naglabas ng CCTV footage mula sa kusina. Malinaw na nakuhanan kung paano siya naglagay ng mga peking dokumento sa lamesa ni Amara para palabasing may tinatago ito. Pagharap sa pulis siya, pinilit ni Vanessa na ipagtanggol ang sarili. Hindi ako. Hindi ko yung ginawa. Iyak niya. Ngunit nang ipakita ang video at mga testimonya ng kapwa staff, wala na siyang nagawa. Sinibak siya sa trabaho. Kinasuhan ng falsification at harassment. Paglabas niya ng mansyon, tinuboy pa siya ng ilang kapitbahay. Tingnan mo yan. Akala mo ko sino. Naiinggit lang pala. Sigaw ng isa. Lumingon si Amara. Pero imbes na magdiwang, mahinang sabi lang niya. Sana matuto ka, Vanessa. Hindi kailanman magiging sagot ang paninira. Sumunod na bumulusok kay si Evelyn, ang anak na pinakamamahal ni Don Elirio. Unti-unting nalantad sa mga mata ng lipunan. Lumabas sa media ang mga resibo at record ng kanyang magarbong gastos, gamit ang pondo ng Villarico Foundation. Ninakawan mong foundation para lang sa luho mo? Mariing tanong ni Don Elirio sa harap ng grupo ng board. Halos mapaiyak naman si Evelyn. Papa, hindi yun ang iniisip ninyo. Pinilit lang ako ng mga kaibigan ko. Ngunit huli na ang lahat. Sa harap ng media at mga board members, inalis siya sa posisyon. Ang mga dati niyang kaibigan, unti-unting naglaho. Wala na tayong mapapala sa kanya. Bulong ng isa. Para kay Evelyn, mas masakit ang pagkakahiwalay kesa sa pagkawala ng pera. Naiwan siyang mag-isa. Bitbit ang kahihiyan na siya mismo ang may gawa. Hindi rin nakaligtas ang mga sindikatong dumukot kay Amara. Sa tulong ng mga bodyguards at koneksyon ni Mang Rodolfo, nadakip ang kanilang leader at mga kasamahan. Sa korte, malinaw ang ebidensya.
Video ng pagdukot, testimonya ng driver, at mismong salaysay ni Amara. Pinatawan sila ng matinding kaso, kidnapping at illegal possession of firearms. Hindi kayo makakalusot, mariing sabi ng hukom. Ang batas ay para sa lahat. Kasabay ng pagbagsak ng mga kaaway, unti-unting nagbago ang tingin ng publiko kay Amara. Ang dating serbidorang nilalait, ngayon ay kinikilala bilang babaeng may lakas ng loob at malasakit. Sa barangay kung saan siya lumaki, nag-umpukan ng mga dati niyang kapitbahay. Naalala niyo nung pinagtatawanan siya dahil sa kanin? Sabi ng isa. Oo nga, pero tingnan mo ngayon. Hindi siya nagbago. Mabait pa rin. May lumapit pa sa kanya sa isang charity event. Ate Amara, salamat po. Dahil sa inyo naniwala akong hindi hadlang pagiging mahirap para makatulong. Napaluha si Amara. Mahigpit na niyakap ang batang nag-abot ng balaklak. Sa kabila ng pagkapanalo, hindi siya nagpapakampante. Alam niyang mas marami pang pagsubok ang haharapin. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang kanyang paninindigan. Hindi para sa yaman, kundi para sa kapwa. Sa isang panayam, diretsahan siyang tinanong ng reporter, Amara, anong pakaramdam na mula sa pagiging serbidora? Ngayon ay kinikilalang Villarico. Ngumiti siya. Simple at totoo ang sagot. Ang Villarico ay apelido lang. Pero ang pagiging makatao, iyon ang tunay na kayamanan na dapat ipagmalaki. At mula roon, lalo siyang minahal at ginawaran ng respeto ng mga taong dati tumutuligsa sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, nagbago ang takbo ng buhay ni Amara. Hindi na siya ang serbidorang pinagtatawanan at sinisibak sa trabaho, kundi ang bagong kinikilalang mukha ng Villarico Foundation. Sa isang malaking event ng foundation, nakatayo siya sa entablado. Suot ang simpleng gown. Naroon ang mga negosyante at media. Ngunit hindi ang yaman ng pinagmulan ng palakpakan, kundi ang kanyang mga salita. Hindi ko po makakalimutan ang pinagmulan ko, sabi ni Amara. Ako ay serbidora noon. At sa pagiging serbidora, natutunan kong hindi kahihiyan ng maglingkod, kundi karangalan. Sa gilid ng entablado, pinalakpakan siya ni Rika. Nakangiti habang nakaupo sa bagong wheelchair na donasyon ng foundation. Halos lumuha naman si Amara nang makita ang tuwa sa kapatid. Ilang linggo matapos ang event, bumalik si Amara sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang maliit na karinderya na minsang nagtanggal sa kanya, ngunit ngayon may bagong karatula na nakasabit. Kusina ni Amara, kanin para sa lahat. Hindi ito simpleng resto. Ito ay community kitchen, libre para sa mga batang lansangan tuwing tanghali. Mura para sa mga estudyante at abot kaya para sa lahat. Si Rika ang katuwang niya, naka-apron at masayang nag-abot ng pagkain sa mga bata. Ate, tingnan mo, ang dami nilang pumila. Hindi ako makapaniwalang kaya natin gawin to. Napangiti naman si Amara, hinuplos ang buhok ng kapatid. Rika, lahat ng ito ay para sa atin. Ikaw ang rason kung bakit ako lumaban, kung bakit ako nagtiyaga. Ngayon, hindi lang tayong nabubusok, pati na rin sila. Dumating si Don Elirio at Mang Rodolfo sa pagbubukas. Nakita nilang punong-puno ang kainan ng tao. Mga batang busog, matatandang nagpapasalamat, at kapitbahay na proud kay Amara. Lumapit si Don Elirio, hawak ang balikat ng pamangkin. Amara, ipinagmamalaki kita. Hindi lamang bilang Villarico, kundi bilang taong hindi nakalimot kung saan ang galing. Sumabat si Rika, nakangiti. At ako po, tito, ipinagmamalaki kong ate si Amara dahil kahit gaano kahirap ang pinagdaanan namin, hindi niya ako iniwan. Nagkatitigan ng dalawa. Sa mga mata ni Amara, nandoon ang pangako. Hindi siya magiging ganid sa yaman. Ang lahat na natanggap niya, ibabalik niya sa kapwa, lalo na para kay Rika. Habang papalubog ang araw, lumabas si Amara sa harap ng resto.
Hawak niya ang isang mangkok ng kanin. Nakatingin sa mga taong masayang kumakain. Sa tabi niya, hawak ang kamay ni Rika. Dito nagsimula ang lahat. Mahinang sabi niya. Ngumiti si Rika tumango. At dito rin natin ipagpapatuloy ang lahat, ate. Nagyakap silang dalawa habang palakpakan naman ng mga tao sa paligid. At sa gabing yon, tuluyang nagbago ang kahulugan ng salitang serbidora. Hindi na insulto, kundi isang titulo ng pagmamahal at malasakit. Mula sa pagiging serbidora ng isang resto, naging serbidora ng bayan si Amara. Kasama si Rika, ang inspirasyon at dahilan ng lahat. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.